your account is already registered to other device. And meron na din kaming ginawang tutorial before, pero sa mga hindi gumana yon, ngayon, naghanap kami ng panibagong solusyon na pwede nyong subukan. And hopefully, mabuksan nyo na yung GCash nyo kahit wala na kayong access dun sa may dati nyong device. Na-open lang natin yung ating GCash app sa bagong device. And dito, dahil hindi nga tayo makakapag-open ng ating mismong account, ang gagawin lang natin dito ay itatap natin yung help center. Pero kung nagloloko talaga yung mismong GCash app, pwede naman sa mismong website ng GCash. Now dito, sa may help center, tap natin yung chat with Gigi. Now, tap natin yung start new chat. Now, dito sa binigay ni GCash, pipiliin natin yung pinakamalapit sa ating concern. So, dahil yung problem nga natin, already have a registered phone, ito yung isi-select natin. Tatanungin kayo ni Gigi kung na-reinstall nyo na ba yung GCash app. Kung in-uninstall nyo na tapos in-install nyo ulit, itap nyo lang yung yes. Pero kung hindi naman, iselect nyo yung no. Mababasa nyo dito kung meron pa daw kayong access dun sa inyong all device and nakakapag-login pa kayo gamit yung inyong mobile number, pwede nyong i-remove or i-unregister yung inyong mobile number dun sa device na yon. Ito yung mismong instructions. Pero kung wala na nga kayong access dun sa lumang device, itatap nyo dito yung no. Which best describes your concern? So, meron kayo ditong tatlong pagpipilian. Yung una ay forgot to remove or unregister my old phone. And yung pangalawa naman, my registered phone got damaged. And yung pinakahuli ay tried doing the steps but it didn't work. So, depende yan sa inyo kung ano ipipiliin nyo. So, para sa akin, ito na lang yung piliin nyo para mas mabilis masolusyonan yung problem. And note lang mga kabomboms, kapag nagsasubmit kayo ng ticket dito sa may GCash, importante rin na tama yung mga binibigay nyong details, okay? Ayan, di daw natin kailangan mag-worry dahil tutulungan daw tayo ni GCash na ma-unregister natin yung ating account sa ating lumang device. Pero syempre, kailangan natin mag-provide ng mga details ng ating account. And para makapag-provide tayo, itap natin tong show form. Please ensure the accuracy of your details. So, kailangan tama talaga yung may input nyo dito, okay? Dito, kakailanganin nyo yung GCash registered name nyo, mobile number, email, saka yung phone's brand and model. Yung phone brands nyo or model, makikita nyo yan sa settings ng inyong cellphone o kaya sa likuran, okay? Example niyan na yan, Samsung Galaxy S2 for iPhone 15. Habang sinasagutan ko pa itong mga kabomboms, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. Thank you. Okay, now na nasagutan ko ng mga kabomboms, i-check nyo din yung sa inyo kung tama ba talaga yung mga na-input nyo. Especially yung email address na nilagay nyo. Dapat pareho yan sa nakaregister ng email address dun sa inyong account. Okay, tap na natin yung send. Okay, so nandito na tayo sa pangalawang procedure. Now, para ma-process yung ating request, kailangan pa natin mag-provide ng documents. So, ang kailangan lang natin i-provide naman dito is yung valid ID, saka selfie habang hawak natin yung ating ID. Ito na din yung mga listahan ng ID, pero dapat yung gagamitin yung ID, yun yung ginamit nyo nung nagpa-fully verify kayo dun sa my GCash account nyo, okay? Select na natin dito sa file. Tap lang natin and i-upload natin yung picture ng ating ID saka yung picture natin habang hawak natin yung ating ID. Select file. Makikita nyo na yan dito and once nandyan na yan, itap na natin submit. By the way mga kabomboms, marami rin tayong iba't ibang topic about sa GCash. Katulad na lamang ng paano gagawin nyo kung wala kayo nare-receive na OTP and kung paano ba yung mag-troubleshoot ng GCash. Ilalagay ko na lang din yung link na ating playlist sa my comment section para mas mabilis nyo makita. Okay, hintayin lang natin ma-upload. Ayan, file successfully uploaded na. Now, return tayo dun sa my chat. Una ko in-upload, yun ay yung picture lamang ng aking valid ID. Now, mag-upload naman ako ng ID ko na hawak-hawak ko habang nagsiselfie. Okay? So, select lang natin ulit yung file.
Then submit to file. And hintayin lang natin ma-finish yung processing ng pag-upload. There you go, na-upload na din ulit. So, magre-return na ulit tayo dun sa may chat. So, ito yung pinaka-importante mga kabomboms na kailangan nyo tandaan. Bibigyan tayo ng ticket number ng GCash. And for security, check nila mabuti yung sinabit natin na documents. Once na ma-check nila na valid naman yung mga sinabit nating documents and sa atin talaga yung account na gusto natin i-open, magpapadala sila ng information sa ating email na nagsasabi na pwede na nga tayo mag-login ng ating account sa bagong device. So, ang gagawin lang natin, maghihintay lang tayo ng updates from GCash. Hintayin natin yon sa ating email address. So, napaka-importante talaga na tama yung mga details na nilagay nyo dito. Pero kung meron pa rin kayong mga katanungan or suggestion, iwan nyo lang yan sa may comment section. At pag may time kami, bibigyan namin ng mga kasagutan yan.